Isang mapagpalang pagbati sa lahat. Welcome muli mga ka-channels sa aking bahay. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang ahensya na kung saan ako ay nagtatrabaho bilang training specialist. Napapanahon itong pag-usapan dahil marami yung pagkalito sa publiko na kung ano ba eksakto yung gawain nung aking pinagtatrabahuan. Ito yung Commission on Human Rights. Medyo malaki yung pagkalito dito ng publiko. Pilit nilang hinahanap yung mga bagay na hindi naman niya gawain o di kaya masyadong mataas yung ekspektasyon mismo kung ikukumpara doon sa mismong mandato ng aming ahensya. So sino ba si Commission on Human Rights? Si Commission on Human Rights ay isang national government agency. Kaya kung makikita ho ninyo sa aming logo, nandoon yung Republic of the Philippines. So isa ho kaming national government agency. Mahalagang ilinaw ito kasi yung ilan inaakala na kami ay isang civil society organization, non-governmental organization. Mas masaklap yung iba akala kami ho ay isang law enforcement agency. Yung iba naman ang akala ay isa kaming funding agency. So dito ho ililinaw ho natin sino ba si CHR. Si CHR ho ay isang national government agency. Siya ho ay naitatag sa ilalim ho ng 1987 Constitution sa ilalim ng Article 13, Section 17 nito, na kung saan sinasabi, there is hereby created an independent office called the Commission on Human Rights. Ito ho ay bilang pagtalima mismo doon sa simulain at patakaran na nakatitig din mismo sa 1987 Constitution sa ilalim ng Article 2, Section 11, na kung saan ay sinasaad na ang Estado ay pinahalagahan yung dangal o dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan yung lubos na paggalang sa karapatang pantao. At bahagi ho ng pagsasakatuparan nito ay ang paglikha ng isang constitutional body na tinatawag ho nating Commission on Human Rights. So, si Commission on Human Rights ho ay naitatag as a response to the grave human rights abuses experienced by the Filipino people during the martial law rule. Kung matatandaan ho natin, ito ho ay nalikha under 1987 Constitution after ng matagumpay na People Power Revolution noong 1986, na kung saan ay nagpatalsik ho doon sa diktadoryang Marcos. At bahagi ho ng tungkulin ng CHR ay yung maging transitional justice mechanism para yung mismong malawakang paglabag sa tinatawag ho nating mga karapatang pantao sa panahon ng martial law ng rehimeng Marcos sa hindi na ho maulit pa. So yun ho yung pangunahing dahilan kung bakit ho naitatag si Commission on Human Rights. At the same time, siya ho ay isang independent body. Siya ho ay kahanay ng iba pang mga constitutional offices and commissions tulad ng Civil Service Commission, Commission on Election, Commission on Audit, yung Office of the Ombudsman. So kung kasama ho yan yung kahanay ng Commission on Human Rights. Hindi ho kami nakapaloob sa kapangyarihan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ng Senado o di kaya ay ng Supreme Court. So kami ho ay nakahiwalay na bahagi at hindi nakapailalim sa kapangyarihan nila nang sa gayon ho ay magampanan ho namin ng independyente yung aming mandato. So ano ho ba yung role ni CHR? So may apat ho siyang role. Una, si CHR as an advocate, nagtataguyod ho ng karapatang pantao. As a watchdog, nagbabantay, maingay kapag mayroong paglabag sa karapatang pantao. Advisor at educator. Educator primarily nino ng pamahalaan. Ulitin ho namin. Si CHR ay advocate, watchdog, advisor, educator, pangunahin nino ng pamahalaan. Bakit yung pamahalaan? Bagamat kinikilala ho namin that everyone is entitled to human rights, that everyone has duty to respect other people's human rights. Anong ibig sabihin ho? Kinikilala ho namin na yung karapatang pantao, yung paggalang, pagrespeto at pagsasakatuparan nito ay obligasyon ng bawat isa. Sinasabi nga namin, bawat karapatan may kaakibat na responsibilidad. Ganun pa man, sinasabi din ho namin that on the principle that those who wield power and enjoy its perks and should exercise greater responsibility, heavier expectation from the states and their officials. Mas mataas ho yung inaasahan ho natin sa usapin ng pagtataguyod ng karapatang pantao mismo sa Estado o sa gobyerno. Bakit? Kasi sila ho yung may kapangyarihan, sila ho yung may resources, sila ho yung may authority na galing din naman mismo sa taong bayan. At ang kapalit ng authority na ito ay yung mismong pagsisiguro na sila ho pangunahin yung magtataguyod ng ating karapatang pantao. At ito po mismo ay nakatitik
sa ating 1987 Constitution na sinasaad that human rights is a state obligation. Sinasabi ho rito sa Article 2, Section 11 that the state values the dignity of every human person and guarantees for respect for human rights. Sino daw yung pangunahin na maggagarantiya ng lubos sa ating karapatang pantao? According to Article 2, Section 11 ng 1987 Constitution, walang iba kung hindi ang Estado o ang pamahalaan. Human rights as state of obligation. At may tatlo na obligasyon yung pamahalaan. To respect, protect, and fulfill. Anong ibig sabihin ng respect? The state must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. Ibig sabihin, hindi ho dapat nangihimasok yung gobyerno sa iyong pag-enjoy o pagsasakatuparan at pagkiklaim ng iyong mga karapatan. Halimbawa, right to privacy. Hindi dapat ito pinanghihimasukan ng pamahalaan. Yung karapatang pumili kung sino ang iyong mamahalin, hindi dapat ito pinakikialaman ng pamahalaan. So ang tawag ko natin doon ay pagrespeto. Yung iyong kalayaan, yung malayang pamamahayag, malayang paggalaw, hindi ho dapat ito pinakikialaman ng pamahalaan. Ang tawag natin ho doon ay pagrespeto. Ano ang ikalawa? To protect. To protect individuals and groups against human rights abuses. Anong sinisiguro? Sinisiguro dapat ng pamahalaan na hindi malalabag ang iyong karapatang pantao. Na kapag lumabas ka sa kalye, hindi dapat ka mananakawan. Na kapag lumabas ka sa kalye, hindi ka dapat masasaktan. Kapag lumabas at walang sino man ang pwedeng lumabag sa iyong karapatang pantao, ang tawag doon is to protect. Yun ay obligasyon ng Estado. At kung may gagawa sa iyo nito, dapat sisiguraduhin ng gobyerno na kung may lalabag sa iyong karapatan, ay mapapanagot niya yung mga may gawa nito. And to fulfill is to proactively engage in activities that strengthen access and realization of human rights. Halimbawa, right to education. Sino ang pangunahing may kapasidad na magbigay ng libreng edukasyon? Ang pamahalaan. Dahil siya yung may resources para gawin ito. Dahil siya yung may sapat na pondo para gawin ito, na buwis na mula sa taong bayan. So ulitin ho natin, sino ang pangunahing may obligasyon sa usapin ng pagrespeto, pagbibigay proteksyon at paggalang sa karapatang pantao? Walang iba kung hindi ang ating pamahalaan, at ito mismo ho ay nakapaloob mismo sa Article 2, Section 11 ng ating 1987 Constitution. Ngayon, kung makikita ho natin, sabi natin kanina, ang karapatang pantao ay pangunahing responsibilidad ng Estado at ng gobyerno. At para magawa niya ito, may iba't iba ho siyang ahensya ng pamahalaan, actually 100 plus ho yung iba't ibang national government agencies, na gumagampan ng espesipikong gawain sa usapin ng pagrespeto, pagbibigay proteksyon at paggalang sa ating karapatang pantao. Halimbawa, yung right to life, liberty, and property, pangunahing trabaho yan ng Philippine National Police. Yung usapin ng right to health, ng Department of Health. Yung usapin ng kasiguruhan natin ho, yung ating kasiguruhang panlipunan. Kung ikaw ay nasa private sector, yan ho ay trabaho ng Social Security System. Kung ikaw ho ay empleyado ng gobyerno, ng GSIS o ng Government Service Insurance System. So makikita ho natin may kanya-kanyang gawain. Yung usapin ng right to education, trabaho yan ng DepEd. Yung usapin ng karapatan mong magtrabaho at masweldo ng tama at mabayaran ng tama at masiguro na yung mga benepisyo na itatanggap mo, yan ho ay obligasyon ng Department of Labor and Employment. So nakikita ho natin na yung mga obligasyon ng pamahalaan na ito ay ginagampanan ng iba't ibang national government agencies na kanyang nilikha para siguraduhin na yung ating mga karapatang pantao ay nare-respeto, nabibigyan proteksyon, at naisasakatuparan. At ano ang gawain doon ni CHR? Gaya ho ng binanggit ko kanina, dapat siya ho yung watchdog, nagsisiguro, nagmo-monitor, nagbabantay, advocate and educator ng gobyerno. Sinisiguro niya na bawat bahagi ng gobyerno ay gumagampan ng kanyang tungkulin sa usapin ng kanyang obligasyon sa pagrespeto, pagbibigay proteksyon at pagsasakatuparan ng ating mga karapatang pantao. Dahil ang karapatang pantao ay pangunahing obligasyon ng pamahalaan. So tingnan natin. Bukod ho sa 1987 Constitution, tayo din ho ay signatory sa iba't ibang international human rights treaties. At bilang signatory ng international human rights treaties na to, tayo ho ay may obligado na isakatuparan yung mga nilalaman nito. At ito ang isa sa mga
pinaghuhugutan kung bakit sinasabi natin na sinisingil natin yung gobyerno sa kanyang mga obligasyon. Kasi nga ho, pumirma ka sa mga international human rights treaties, therefore, obligado ka na isakatuparan nito. Halimbawa, yung usapin ng nilalaman ng International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. So, dapat walang diskriminasyon sa Pilipinas. So, pangunahin yun. Yung Convention of the Rights of the Child na nagbibigay proteksyon sa mga bata. Dapat sa Pilipinas, yung mga bata nabibigyan proteksyon. Dapat sa Pilipinas, yung mga bata hindi naabuso. So, yun ho yung mga isang halimbawa ng mga international treaties, human rights treaties na kung saan ang gobyerno mismo ay signatory na nagbibigay sa kanya ng obligasyon na isakatuparan ho yung ating mga karapatang pantao dito sa ating bansa. So malinaw ho. So sa ilalim ng 1987 Constitution, sino nagsasabi may obligasyon? Ang pamahalaan. Sa mga international human rights treaties na kung saan tayo ho ay signatory, sino nagsasabi na may obligasyon na isakatuparan ito? Ang pamahalaan. So malinaw ho. So kung titingnan ho natin doon sa reciprocal o yung paikot na daloy ng usapin ng duty bearer and right holder, sino ho ang duty bearer? Ang duty bearer ay ang pamahalaan. Siya ho yung may accountability ho sa atin na irespeto, bigyang proteksyon at sa katuparan ng ating karapatang pantao. Sino yung may responsibilidad na i-fulfill ito? Ang pamahalaan. Sino naman ang magki-claim ng rights? Yung rights holder. Sino naman yung rights holder? Ang mamamayan. So kung makikita ho natin dito sa picture, sino yung duty bearers? The gobyerno and its agents. Sino yung rights holder? Yung mga ordinaryong mamamayan. Bakit ho yung gobyerno pangunahin yung duty bearer? Because they hold the authority, resources, and systemic power. So meron silang resources, meron silang otoridad, meron silang kapangyarihan para isakatuparan ho ang lahat ng ito. Ngayon, tingnan ho natin, ano ho ba yung powers and functions ng CHR batay sa Article 13, Section 18 ng 1987 Constitution. Tingnan ho natin. Una, sinasabi niya, binigyan niyo ng kapangyarihan si CHR to investigate all forms of human rights violations. Medyo controversial ho ito kasi dahil sinasabi ng iba, investigate all forms of human rights violation. So, ibig sabihin, lahat ng uri ng violation dapat nandoon si CHR. Mamaya, sasagutin ho natin yan. Kailan dumarating si CHR? Nasaan si CHR sa mga lahat ng mga bagay nito? Nandoon ba si CHR sa tuwing mayroong nagagahasa? Nandoon ba si CHR tuwing may napapatay? Nandoon ba si CHR tuwing may nananakawan? So, tingnan ho natin mamaya. I-detalye ko mamaya ho yung pagsagot to. Pero isa ho sa mga tungkulin at kapangyarihan ng CHR is to investigate all forms of human rights violations. So nagsasagawa din ho tayo ng visitorial powers over jails, prisons, and detention facilities sa buong bansa. Sinisiguro ho din natin na sa kabila na yung ating mga kapatid na persons deprived of liberties ay nananatili na tinatrato ng makatao sa lahat ng mga kulungan na meron po tayo. Na sila ho ay hindi natotorture at iba pa. So tingnan ho natin. Bukod ho dyan, ito ho ay trabaho na ng mga katulad kong training specialist sa ilalim ho ng Human Rights Education and Promotion Office. So to establish a continuing program of research, education, information to enhance respect for the primacy of human rights. So regular ho kami nagsasagawa ho ng mga pagsasanay sa akademya, so makikita ho niyo yan, sa mga universidad, sa mga estudyantes, maging sa mga estudyantes sa high school, sa basic education. So nagbibigay din ho kami ng mga pagsasanay. Sa mga guro, so makikita ho niyo yan. Sa security sector, so tinuturuan ho namin yung ating kapulisan, yung ating mga militar, na paano ba yung international humanitarian law, paano ba yung paggalang sa karapatang pantao. Yung local government units, tinuturuan ho natin sila ng human rights. So, at maraming iba pa. Particularly, maging yung mga tinatawag nating mga CSOs, NGOs, ay kasama ho natin sa pagtataguyod at pagbibigay ho ng pag-aaral sa karapatang pantao. Particularly din sa mga vulnerable sectors, sa kababaihan, sa persons deprived of liberty, sa mga kapatid nating Muslim at iba pa. So mga indigenous peoples, sa persons with disabilities, sa mga beneficiaries ng PORPI, sa migrant workers, visa folks at iba pa. Ngayon, bukod doon sa tinatawag natin kanina, investigate all forms of human rights violation, second ay yung usapin ng as educator
ng human rights ay tayo din po ay advisor ng pamahalaan. So nagre-recommend ho tayo sa Kongreso at sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa kung paano yung isasakatuparan yung sinasabi nating pagrespeto, pagbibigay proteksyon at pagsasakatuparan ng karapatang tao. Isa sa mga advisory natin na nilabas na kung saan ay naging batas na ay yung Republic Act number 10368, which is an act providing for reparation and recognition of victims of human rights violation during the Marcos regime. So isa hong batas na ito, kinikilala ho ng gobyerno na nung panahon ng martial law ng rehimeng Marcos ay may malawakang paglabag sa karapatang tao. So may pagkilala. Pero bukod doon, dapat mabigyan ng hustisya through reparation. At yun ho ay nung 2019 ay nabayaran na ho lahat ng mga sinasabi ho natin na pumasa doon sa pamantayan ng biktima ho ng human rights violation sa panahon ng rehimeng Marcos. So marami pa ho dyan. May position paper ho tayo on PNP Modernization Bill. Meron din ho tayong mga pakikipag-ugnayan ho sa... Nagmo-monitor din ho tayo sa Philippine Government's Compliance with International Treaties Obligation on Human Rights. Gaya ho na binabanggit ko ho kanina, signatory ho tayo sa maraming international human rights treaties. At kasama ho si CHR sa pangunahin na nagmo-monitor ho ng compliance ho natin sa usapin ng pagtataguyod, pagrespeto, paggalang at sa pagsasakatuparan ho ng ating mga karapatang pantao. So, provide appropriate legal measures for protection of human rights of all persons within the Philippines as well as Filipinos residing abroad. So, kaya nga yung mga kapatid din natin OFW, kasama din ho na sa minomonitor ho namin kung yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay natagagawa nila ng maayos yung mandato sa inyo. Ang trabaho ho ni CHR ay i-monitor ho yung compliance nila dun sa usapin ng pagrespeto, paggalang at pagsasakatuparan ng ating mga karapatang tao. So yun ho. Kaya, halimbawa yung mga OFW, nasaan ba si CHR? Kasi naghahanap sila ng direct services. Hindi po. Ang trabaho po namin ay i-monitor yung OWA, i-monitor yung DFA, i-monitor ang iba pa kung mismong nagagawan ho nila yung kanilang gawain ho para masiguro ho na kayo po ay nabibigyang proteksyon, naigagalang at naisasakatuparan ho yung inyong mga karapatang tao. Sana po malinaw po yun. Okay? Ngayon, isa rin sa mga kapangyarihan ni CHR is to request the assistance of any department, bureau, office, or agency in the performance of its functions. Kaya ho, may pakikipag-ugnayan kami sa MTRCB, sa DepEd, sa usapin ng human rights education, sa usapin ng, halimbawa, yung pagtatayo ho ng mga human rights Center for Human Rights Education o yung tinatawag namin TINCRE at iba pa. So yun no, ibahagi ng kapangyarihan ni CHR. Ngayon, balikan ho natin yung kanina. Investigate all forms of human rights violation. Kailan dumarating si CHR para mag-imbestiga? Halimbawa, kapag mayroon bang naghahasa, darating ba si CHR para mag-imbestiga? Kapag mayroong nanakawan, darating ba si CHR bilang para mag-imbestiga? Ulitin ko ho, yung mga ganyang mga bagay ay mga krimen na kung saan ang pangunahing may responsibilidad, gaya ng binanggit natin kanina, ay ang Philippine National Police as a law enforcement agency. Yung prosecution niyan, nasa DOJ at sa husgado. Pero, darating si CHR para mag-imbestiga batay sa 5 circumstansya. Una, kapag ang perpetrator ay taga-gobyerno. Kapag ang may gawa at ang nang-abuso ay taga-gobyerno, darating ho si CHR para mag-imbestiga. Malinaw po yan. Bakit? Ulitin ho natin, ang obligasyon ng gobyerno at ng lahat ng mga nakapaloob dito ay irespeto, magbigay proteksyon at magbigay paggalang sa ating karapatang pantao. Ngayon, kung hindi ginagawa ito ng mga taga-gobyerno, pangunahin na nag-iimbestiga si CHR. Pero kung ito ho ay gawa ng pribadong tao, ito po ay isang krimen, sa pulis po tayo dapat pumunta. Unang circumstansya. Paano ngayon, sa lahat ba ng pagkakataon, ay darating lang si CHR kapag ang perpetrator ay taga-gobyerno? Hindi ho. Kapag ang biktima naman, regardless kung ang perpetrator ay taga-gobyerno o hindi, o pribadong tao, kapag ang biktima ay kabilang sa marginalized,
disadvantaged or vulnerable sector, darating si CHR para mag-imbestiga. Sino ho ba yung mga vulnerable or marginalized? Sila ho yung mga walang kapasidad na ipagtanggol ang kanilang sarili. Halimbawa, yung mga persons with disabilities. Kapag ang biktima ho ay bata, regardless kung sino ang perpetrator, darating ho si CHR para mag-imbestiga. Ikatlo, kapag hindi nagagawa ng gobyerno yung kanyang gawain o may pagsasawalang bahala. So, halimbawa, OFW kayo sa Hong Kong, tapos lumapit kayo doon sa labor attaché, kung tama ho yun, parang ano natin, polo, doon sa Hong Kong. Walang ginawa sa inyo. Hindi kayo tinulungan, hindi kayo inassist at iba pa. So darating si CHR para mag-imbestigahan yung government agency ho na may responsibilidad sa inyo. So yun ho yun. So halimbawa, dito ho sa Metro Manila, nanakawan kayo, pumunta kayo sa presinto. Pagdating nyo sa presinto, walang nag-assist sa inyo, walang nag-asikaso sa inyo. Sa kabila na kayo ay nanginginig na. So, darating ko si CHR para imbestigahan ho yung police station na may gawa nito. Kasi hindi ho nila tinagawa yung kanilang trabaho. So, ulitin ho natin kailan darating si CHR kapag ang perpetrator ay taga-gobyerno. Ikalawa, kapag ang biktima ay kabilang sa vulnerable sector, maging sino man ang perpetrator, maging ito man ay taga-gobyerno o pribadong tao. Pangatlo, kapag may omission o pagsasawalang bahala ang gobyerno, hindi sapat o di kaya ay mali o labag sa batas ang naging aksyon sa inyong mga pangangailangan at inireklamo. So darating mo si CHR sa ganung bagay. May pang-apat pa. Kapag ang usapin ay nakapaloob sa tinatawag nating business and human rights, ngayon, ang tanong, yung mga non-state actors o hindi naman kabilang sa gobyerno, halimbawa, mga rebelding grupo, may tuturing ba sila na dapat din ba silang imbestigahan ni CHR? So tingnan natin. Is the CHR only mandated to look at human rights violation by state forces? Anong sinasabi dyan ni Chairperson Gascon? Ang sagot namin yan, definitely hindi. Pero, primarily, mahalagang ilinaw natin, it is the state that has an obligation to respect, protect, and fulfill those human rights. So the mandate of the CHR is to monitor state compliance with this obligation. It does so by looking into actions or inaction of the state bodies. Ulitin natin. Primarily, ang binabantayan natin ay ang gobyerno kasi nga siya yung may pangunahing obligasyon na respeto at magbigay proteksyon at paggalang sa ating karapatang magtao. When non-state actors violate human rights, it is the principal duty of the state to respond to that, especially law enforcement, protection mechanism, and prosecution. Kung non-state actors, pribadong tao, pangunahing obligasyon yan ng Estado. At ano ang trabaho ni CHR? Siguraduhin na ginagawa ng gobyerno yung kanyang trabaho. Kaya nga, when the state fails in performing this duty, we call out to, ayon kay Chairperson Chito Gascon. Pero mayroong mga usapin na halimbawa, yung mga rebelding grupo na binabanggit ko kanina, sila ho ay sakop ng international humanitarian law. So, kapag may paglabag sila sa international humanitarian law, so si CHR ay pupunta para mag-imbestiga at bakit sa investigasyon ho niya, magsampa ng kaso. Ulitin ko ho, ang kapangyarihan lamang ni CHR ay mag-imbestiga, wala ho siyang prosecutory power, wala din ho siyang kapangyarihang magparusa. Kasi yung prosecution ay depende na ho yan sa trabaho na ho ito ng DOJ at ng husgado. At batay sa kung ano yung itinatadhana ng batas. Ang trabaho ni CHR ay mag-imbestiga. Kaya nga tinatanong nila, meron na bang naparusahan si CHR? Wala po, kasi hindi naman ho kami nagpaparusa. Ang nagpaparusa ay yung husgado. Kami ho ay nagsasampa ng kaso. Batay ho sa magiging resulta ng investigasyon. So sana ho ay nailinaw. So kailan ho darating si CHR para mag-imbestiga? Kapag ang perpetrator ay taga-gobyerno, kapag ang biktima ay kabilang sa vulnerable sector, regardless kung sino ang perpetrator, kapag may omission o pagsasawalang bahala o di kay mali o kulang yung naging pagtugon ng gobyerno sa inyong mga pangangailangan, pag ang usapin ay papasok ko sa business and human rights at
kapag ang usapin ho ay papasok ho sa usapin ng paglabag sa international humanitarian law, regardless kung kayo po ba ay state actors or non-state actors, darating si CHR para mag-imbestiga. So nasaan ho si CHR? So kami ho ay may mga regional offices ho sa iba't ibang rehiyon, hanggang regional office, pero nananatili ho na yung aming manpower ay limitado, nasa 600 plus lang din ho kami. Kaya nga ho, yung iba sinasabi, bakit hindi lahat ng usapin ng panggagahasa nandoon kayo? Bakit hindi sa usapin ng lahat ng pagpatay nandoon kayo? Ang paliwanagan natin kanina, hindi ho kasi namin mandato yon. Yan ho ay trabaho ng Philippine National Police. Ganun pa man, kahit nga ho gustuhin ho namin na gawin ito, wala ho kaming sapat na manpower and resources para gawin ho ito. Sa buong Pilipinas, nasa 600 plus lang din ho kami na gumagampan ho ng iba't ibang gawain. Nasa mga 200 plus lang din ho siguro yung aming mga investigador na wala din ho mga baril at iba pa. So ang dulo ho nito, sinasabi ho namin, gustuhin man ho namin, pero dahil wala ho kaming resources and manpower, hindi rin ho namin magagawa yung mga hinahanap po ninyo kung nasaan kami sa panahon na may nagagahasa, sa panahon na mayroong nananakawan at iba pa. Kasi ho, sabi ko nga kanina, wala ho kaming manpower resources niya. Pangalawa, hindi ho namin mandato yan. Pangunahing trabaho ho yan ng tinatawag ho nating law enforcement agency tulad ng Philippine National Police na kung saan siya ho yung binibigyan ng rekurso, ng resources, ng manpower ho para gampanan ho yung tungkulin na ito. At ang trabaho ho ni CHR ay i-monitor kung nagagawa ho ng Philippine National Police yung kanyang mandato, particularly sa usapin ng pagrespeto, pagbibigay proteksyon, at pagsasakatuparan ng ating mga karapatang pantao. At dahil limitado lang mo yung ating resources, in-encourage namin kayo na hindi lang ho manindigan para sa inyong karapatan, kung hindi higit sa lahat ay manindigan para sa karapatan ng iba. Particularly, yung mga kabilang ho sa vulnerable sectors o yung mga walang kapasidad ho na ipagtanggol yung kanilang karapatan. At sana hindi ho tayo maging neutral sa mga sitwasyon na kung saan ay nangangailangan ho tayong manindigan. Sabi nga ho ni Desmond Tutu, if we are neutral in situation of injustices, we have chosen the side of the oppressor. And the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Be forever vigilant. Mabuhay po tayong lahat. At maraming salamat. Kita-kits ulit ho sa mga susunod na episode natin. So, bago tayo maghiwa-hiwalay din ho, huwag kang kalimutan na i-click ho yung ating subscribe button. At the same time, pakikalembang na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa iba't iba ho nating mga susunod pa nating mga episodes. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat.